Abayahawa, siya'y awasay, ang may likha ng ating buhay. Abayahawa, Bawa kwartawab, Bawa kwartawa. kalhalal abayahawa alhayam, Alhalal abayahawa alayam. bahasa masyayak tihawasyay, Bahasa masyarakat hawasay. bahasam raw kakadas, Bahasa rapakadas. kwam yaserala elda oper maharlika Philippines, Wang masyarala halda oper mahalika Philippines. tawada abayahawa, Ada abayahawa. yaman. Magsimula na tayo dito. Okay. So, ito ang pinaka-huli na chapter sa First Book of Enoch, 108. So, 105 to 108. So, matatapos na natin ang Book of Enoch. Isusunod natin next Sabbath ang Second Book of Enoch. So, ito na nga, the first Book of Enoch, chapters 105 and 108 will be our study. So, simula na tayo. Basa. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 105, verse 1 to 2. Sa mga araw na iyon, ay inutusan sila ni Yahweh na ipatawag at patutuhanan ang mga anak ng lupa tungkol sa kanilang karunungan. Ipakita ito sa kanila, sapagkat kayo ang kanilang mga tagapatnubay at isang kabayaran sa buong lupa. Sapagkat ako at ang aking anak ay makikiisa sa kanila magpakailanman sa mga landas ng katuwiran sa kanilang buhay. At kayo'y magkakaroon ng kapayapaan. Mga galak kayo, kayong mga anak ng katuwiran. Amen. Biro mo, nilinaw dito ha. Chapter 105 to, 2 verse lang. Na sinabi ro, ipinakita ko sa kanila. Yung dito sa lupa, ang karunungan. Mga anak ng lupa tungkol sa kanilang karunungan. Kasi malaking bagay ang matutunan mo sa aklat ni Enoch. Bagamat maraming mga remnant Hebrew Israelite at iba pa, ayaw nila sa Book of Enoch. Doon nga natin malalaman ang mga kaganapan ng mga nangyayari sa itaas ng langit. Kasi si Enoch mismo ang buhay na saksi. Siya ang saksi kasi nandoon siya mismo, tapos pinabalik pa siya dito sa lupa within 1 year. Saka pa siya binalik uli sa langit. So yung karunungan, malaking bagay talaga. Ituloy pa natin. Pero pansinin mo rito ha, sinabi rito sa verse 2 kasi, sapagkat ako, sabi ni Yahweh to ha, at ang aking anak ay makikiisa sa kanila magpakailanman sa mga landas ng katuwiran sa kanilang buhay. Dito kasi iba talagang ama, ibang anak. Ang ama, hindi yan ang anak hindi rin ang ama, magkaiba. So, ang babagsak mo, dalawang alahayam mo. Kung iba ang alahayam na ama, iba ang alahayam na anak, dalawang alahayam. Isa lang ang alahayam, hindi dalawa. Bakit nagbanggit ang ama na may anak? Kasi yung anak at saka ama, tingnan natin sa ibang talata. Ito lang ha. Sabi ng John 10:30, I and my Father are one. Ako at ang Ama ay iisa. Marami pa rin hindi naniniwala dyan na iba talagang Ama. Regarding of personality, iba ang personality makita mo sa Ama. Super laki niya eh. Super guwapo. Pero yung
nagkatawang tao siya, mayroon siyang personality na anak, hindi siya gwapo, itim, pangit, kamukha ni Roger Manatad. Mabuti lang, hindi kamukha ni RG Boy. Kamukha ni Roger Manatad, ang mukha ni Yahweh Shai. Ngayon, ang personality, dalawa. Pero, isa lang ang pagkaalayam at yung anak at saka ama, isa na sabi niya, I and my father are one. Hindi naman sabihin na I and my father is one. Kasi, father at saka anak nga eh. Son, are talaga gamitin sa grammar. Hindi is one, are one. Ngayon, ito pa ang patunay natin. Yung nagtanong si Felipe. Basa. John chapter 14, verse 7 to 11. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking ama. Mula ngayon, kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Adawan, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Yahweh Shai, Felipe, ay tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nasa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Ito ang linaw yon. Sinabi ni Yahweh Shai, na ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Pero sabi na, hindi, iba ang Ama, iba ang anak. Kung personality ang babanggitin mo, iba ang personality ng Ama. Nasa 10 heaven yun eh. Nakita ni Enoch. Yung nagkatawang tao si Yahweh, another personality. Kamukha ni Roger Manatad. Sikat si Roger Manatad dito. Kasi nagkakataon ka kasi kamukha kayo ni Yahweh Shai. So, proud sa'yo yan. Dahil kamukha ka ni Yahweh Shai. Ngayon, marami pa rin hindi maniwala. Si Yahweh at saka si Yahweh Shai ay isa. Ito pa ang patunay natin. Nasa original Bible tayo. Ito. Basa Tagalog. Gawa chapter 9, verse 3 to 8. Pumunta si Saulo sa Damasco. At nang malapit na siya sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakabulag na liwanag mula sa langit. Siya ay bumagsak sa lupa at narinig ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako hinahabol? Sino ka, Adanay ko? Tinanong niya. Sabi ni Yahweh, ako si Yahweh Shai na iyong inuusig. Mahirap sumipa ng tinik. Bumangon ka at pumasok sa lungsod at doon ko sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Ang mga kaibigan ni Saulo ay namangha nang marinig nila ang tinig. Ngunit walang nakitang nagsasalita. Bumangon si Saulo at nang idilat niya ang kanyang mga mata, ay hindi na siya makakita. Kaya't dinala siya ng kaniyang mga kaibigan sa Damascus. Okay.
Kayong nanonood sa YouTube channel, may napansin ba kayo? Yung bumagsak si Saulo o naging Apostle Paul, sabi niya, sino ka, Adanay ko? Sino ka, Adanay ko? Ano ang sagot? Tinanong niya, sabi ni Yahweh. Sino nagsabi? Si Yahweh. Ako si Hawasay na iyong inuusig. Mahirap sumipa ng tinik. Sino ang sumagot sa tanong ni Paul, ni Saulo? Sino ka, Adanay ko? Sabi ni Yahweh, Yahweh ang nakalagay sa original. Ako si Yahweh. Sino si Yahweh? Siya si Yahweh. Oh, ito oh. Yahweh. So, si Yahweh siya po si Yahweh nga nagkatawang tao. Bumagsak si Saulo pa ang pangalan niya noon, hindi pa Pablo. Bumagsak siya. Sana, Adanay, sino kayo? So, nagtanong siya, sumagot si Yahweh. Si Yahweh ang sumagot ha, ako si Yahweh siya. Eh anong pagkaintindi mo? 1 plus 1 na yan. Sino si Yahweh? Siya si Yahweh siya. Sino si Yahweh siya? Siya si Yahweh. Tapos may yung tinanong ni Felipe, si Yahweh siya, Felipe, ang tagal na natin nagkasama. Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. So malinaw na si Yahweh siya ang Yahweh nga nagkatawang tao. Pero it's sad to say, marami pa rin hindi naniniwala kasi doon sila niwala sa propitang Huwad. Titingnan ng scripture, huwag kayo maniwala sa mga nangangaral na pike naman tinuturo. Sabi nila, si Yahweh ay high-ranking angel lang yan. Anong high-ranking angel? Tuloy tayo. Basa. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 106, verse 1 to 19. At pagkaraan ng ilang araw, ang aking anak na si Matusalem ay kumuha ng asawa para sa kanyang anak na si Lamech. At nabuntis niya at nanganak ng isang lalaki. At ang kaniyang katawan ay maputi, gaya ng niebe, at mapula, gaya ng namumukadkad na rosas. At ang buhok ng kaniyang ulo, at ang kaniyang mahabang buhok, ay maputi, gaya ng lana. At ang kaniyang mga mata ay maganda. At nang imulat niya ang kaniyang mga mata, sinilawan niya ang buong bahay na parang araw. At ang buong bahay ay napakaliwanag. Si Noah yan ha, anak ni Lamech. Ibang anyo si Noah. Guwapo talaga. Ang mata pa niya, siya pa sa ganun, di ba? Ang mata niya kumikislab din. Yan ang hitsura natin pag nasa eternity na tayo. Sa resurrection, ang anyo natin ganyan na. Wala na ning anyo natin dito na super pangit. Si Yahweh siya, pag magkaroon na siya ng personality na hindi na yung kamukha ni Manatad, hindi na. Gwapo na. Pero yung personality ng Ama na sa heaven, nanatili doon. Pero ang kanilang pangalan, pareho na, Yahweh na. Wala nang Yahweh siya. Doon sa ibang video natin yung talakayan. Tuloy. At pagkatapos ay bumangon ang bata sa mga kamay ng hilo. At ibinuka ang
kaniyang bibig at nagpupuri sa Yahawa ng langit. At natakot sa kaniya ang kaniyang ama na si Lamek at tumakas at naparoon sa kaniyang amang si Matusalem. At sinabi niya sa kanya, ako ay nagkaanak ng isang anak na hindi kilala. Iba at hindi katulad ng tao at kahawig ng mga anak ng langit. At ang kanyang kalikasan ay iba at hindi siya katulad natin. At ang kanyang mga mata ay gaya ng sinag ng araw. At ang kanyang mukha ay maluwalhati. At tila sa akin ay hindi siya nagmula sa akin, kundi mula sa mga anghel. At natatakot ako na sa kanyang mga araw ay isang kababalaghan ang maaaring magawa sa lupa. So, yung ama si Lamek natakot. Tumakas. Nagulat siya. Ibang klaseng bata yun eh. Sino yun? Ibang klase. Ganyan na kasing itsura natin pag nasa eternity na tayo. Wala nang pangit. Puro gwapo na. Ang gwapo ni Noah eh. Gwapo talaga. Wala pang binanggit na pangalang Noah ha. Pero ituloy natin. Basa. At ngayon, ama ko, narito ako upang magsumamo sa iyo at magsumamo sa iyo na ikaw ay makapunta kay Enoch na ating ama at malaman mula sa kanya ang katotohanan. Sapagkat ang kanyang tahanan ay nasa gitna ng mga anghel. At nang marinig ni Matusalem ang mga salita ng kaniyang anak, siya'y naparoon sa akin hanggang sa mga wakas ng lupa. Sapagkat narinig niya na ako ay naroon, at siya ay sumigaw ng malakas. At narinig ko ang kanyang tinig, at ako ay lumapit sa kanya. At sinabi ko sa kanya, narito ako, anak ko. Bakit ka naparito sa akin? At siya ay sumagot at nagsabi, dahil sa isang malaking dahilan ng pagkabalisa ay naparito ako sa iyo. At dahil sa isang nakababagabag na nangyayari, kaya lumapit ako sa iyo. Ayan. So, nag-report na si Matusalem sa tatay niya, hinahanap. Biro mo na, nasa langit yan ha. Pero sumigaw na sumigaw. Binaba siya ni Enoch. Kausap sila. Mag-ama. Ngayon, tuloy. At ngayon, ama ko, tinggin mo ako. Si Lamek na aking anak ay ipinanganak ang isang anak na lalaki na walang katulad sa kaniya. At ang kaniyang kalikasan ay hindi katulad ng kalikasan ng tao. At ang kulay ng kanyang katawan ay mas maputi kaysa sa niebe at mas mapula kaysa ang pamumulaklak ng rosas. At ang buhok ng kanyang ulo ay mas maputi kaysa puting lana. At ang kanyang mga mata ay katulad ng mga sinag ng araw. At idinilat niya ang kanyang mga mata at pagkatapos ay naliwanagan ang buong bahay. At siya'y bumangon sa mga kamay ng hilot at ibinuka ang kanyang bibig at pinupuri ang Yahawa ng langit. Biro mo ha, sanggol pa lang yan ha. Sanggol pa lang yan, tumatayo. Kakalabas pa lang eh. Oo, tapos bumuka bibig, nagpore. Kalhalal aba Yahawa. Kalhalal aba Yahawa alhayam. Ayan, nagpore na. Oo. Ayan, tuloy. At ang kanyang amang si Lamek ay natakot at tumakas patungo sa akin. At hindi naniwala na siya ay nagmula sa kanya, kundi siya ay kawangis ng mga anghel ng langit. At naparito ako sa iyo
ipaalam mo sa akin ang katotohanan. At si Enoch ay sumagot at sinabi sa kanya, ang Yahweh ay gagawa ng isang bagong bagay sa lupa. At ito ay nakita ko na sa isang pangitain. At ipinalam sa iyo na sa henerasyon ng aking ama na si Jared, ang ilan sa mga anghel ng langit ay lumabag sa salita ni Yahweh. At masdan, sila ay nakagawa ng kasalanan at lumabag sa batas. At nakipagkaisa sa kanilang mga sarili, sa mga babae, at nagkakasala sa kanila. At nagpakasal sa ilan sa kanila, at nagkaanak sa kanila. So, ang mga anghel nagkaanak. So, may mga anak talaga dito na kasama natin, ang tatay ay fallen angel. Bukod pa na may anak pa higante. Ito ang simula kung bakit ganon ang reason. Kasi itong mga anghel na bawal silang mag-asawa, wala silang gender sa taas. Pag bumaba sila, pwede sila magkaroon ng gender kung anong gustong gender na pipiliin nila. Ang iba mag-gender ng babae. Ang iba naman gusto mag-gender ng lalaki. Pagkatapos sa sunod buwan, magpalit siya gender. Ang lalaki, mag-gender naman ng babae. Ang babae, mag-gender naman ng lalaki. Yan ang mga fallen angel. That's why lumalabas, may mga bakla, mga tumboy, sa kanilang lahi yan. Dahil ang nilikha ni Abba Yahweh, lalaking babae lang, walang bakla, walang tumboy. Mga anak ng fallen angel yan. Atensyon ang mga bading, ang mga badung. Ngayon, tuloy natin. Oo, may darating na isang malaking pagkawasak sa buong mundo. At magkakaroon ng isang dilubyo at isang malaking pagkawasak sa loob ng isang taon. At ang bata na ito na ipinanganak ay maiiwan sa lupa at ang kanyang mga anak ay maliligtas na kasama niya. Sapagkat ang lahat ng sangkatauhan na nasa lupa ay mamamatay silang lahat. At siya at ang kanyang mga anak lamang ang maliligtas. At ang mga anghel na nagkakasala ay magkaanak sa lupa ng mga higante na hindi ayon sa espiritu, kundi ayon sa laman. At magkakaroon ng malaking kaparusahan sa lupa. At ang lupa ay lilinisin mula sa lahat ng karumihan. Yan ang nangyari. Kung bakit purpose na pinanganak si Noah. Wala pang binanggit ang pangalan. Mamaya sunod, banggitin ang pangalan. Noah ang pangalan. Dahil sa mga anghel na pasaway nga nag-aasawa. Nagkaanak, ang iba nagkaanak na higanti. Yan. Ngayon, tuloy tayo. Basa. At ngayon ay sabihin mo sa iyong anak na si Lamit na ang bata na ipinanganak ay totoong kanyang anak. At tawagin ang kanyang pangalan na Noe, sapagkat siya ang maiiwan sa lupa at ang kanyang mga anak at sila lamang ang maliligtas mula sa pagkawasak na darating sa lupa dahil sa lahat ng kasalanan at lahat ng kasamaan na mangyayari na magaganap sa lupa sa kanyang mga araw. At pagkatapos nito ay magkakaroon pa ng higit na kasamaan kaysa doon sa unang magaganap sa lupa. Sapagkat alam ko ang mga hiwaga ng mga banal. Sapagkat siya, ang Yahweh, ay nagpakita sa akin at nagpabatid sa akin. At nabasa ko ang mga ito sa makalangit na mga tapyas. Nabasa ni Enoch ang kasulatan, mga tapyas sa langit, mga aklat sa langit. Nabasa niya at sinabi rin ni Yahweh sa kanya. Kasi nagkausap sila personal. Ngayon, ano ang pangalan sa bata? Noe.
Anak talaga siya ni Lamech. Kailang iba siya kasi iyan ang hitsura natin pag nasa eternity na tayo. Ganyan tayo kagwapo. Wala nang tabatsoy doon, wala nang payatoy, lahat na ay maganda, maputi. Maputi patay sa nibi. Basta lahat. Tapos pag gumilat ang mata natin, may liwanag. So kung ano yung pinag-itim natin nito? Sinuwa ang pinakkitaan ng unang mangyayari sa atin sa Resurrection Day. Kaya sinuwa, kasi simple naman, pag nasa, bangka na siya, isang barko, doon lahat ng mga hayop. Doon. Siyempre, madilim. Ang mata niya ang solar. Pagduga. Solar. Magliliwanag. Oo. Liwanag mata niya. Parang liwanag ng araw daw, naliwanagan mong bahay. Pero ngayon, nakita talaga ni Enoch doon. Nakausap niya si Hawa at saka nabasa pa niya doon Sinabi ko sa makalangit na tapyas. Proof. Kayong mga Hebrew Israelites sa ibang bansa, ayaw niyo sa Book of Enoch, nako. Kasi galit kayo sa mga puti, kasi puti si Noah. Dahil itim kayo. Kami yung manggi, kami yung mga taga Pilipinas eh. Ayaw namin sa Book of Enoch. Kasi ayaw niyo kay Noah, kasi puti si Noah. Yung mukha kasing idumay si Noah eh. Pero puti na tayo sa Resurrection Day, sa eternity natin. Di na tayo itim. Kayong mga itim dyan, hindi na. Puti na. sinunog lang ng lupa. Oo. Hindi, kailangan talaga ma-identify. Nagaling sa lupa. Ngayon, sunod. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 107, verse 1 to 3. At nakita kong nakasulat sa kanila na ang salinlahi sa salinlahi ay lalabas, hanggang ang isang salinlahi ng katuwiran ay bumangon, at ang pagsalangsang ay mawasak, at ang kasalanan ay mawala sa lupa, at lahat ng uri ng kabutihan ay dumating dito. At ngayon, anak ko, yumaon ka at ipaalam mo sa iyong anak na si Lamech na ang anak na ito na ipinanganak ay sa katotohanang kaniyang anak at na ito ay hindi kasinungalingan. At nang marinig ni Matusalem ang mga salita ng kanyang amang si Enoch, dahil ipinakita niya sa kanyang lahat ng bagay ng lihim, ay bumalik siya at ipinakita ang mga ito sa kanya at tinawag ang pangalan ng anak na iyon ni Noah, sapagkat kaniyang aaliwin ang lupa pagkatapos ng lahat ng pagkawasak. Sinong maiwan pagkatapos sa baha, sinuwala at sa mga anak niya. Kahit naman si Lamech, si Matusalem, lahat, patay lahat yan. Pero sa next generation, from Noah, mayroon pa ring matindi pa raw ang mga kasalanan ng tao. Kasi may nakatawid pa rin ng mga serpent seed. Tapos tuloy pang nakaanak ang mga fallen angel sa pamagitan ni Mastima. Tuloy-tuloy pa silang nagkaanak. Then, hindi talaga matigil itong mga angel na naging fallen angel, mga pasaway. Tulibagbag talaga. Yan ang sakit sa ulo ni Abba Yahweh, mga anghel na pasaway. At yung mga anak na mga fallen angel, pareho silang ugali sa tatay nila pasaway. Pero may mga anak naman si Abba Yahweh, binhi niya, na dinaalang sa binhi ng babae, pero binhi niya yon na nawaan lang sa environment ng mga anak ng fallen angel. Yun na nga na kailangan ng magbuhos ng dugo para sa katubusan. Ituloy natin. Basa. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 108, Last chapter na yan. verse 1 to 15. Isa pang aklat na isinulat ni Enoch para sa kanyang anak na si Matusalem at para sa mga yaong
sumusunod sa Kanya. At tutuparin ang batas sa mga huling araw. Kayo na nagsigawa ng mabuti ay maghihintay sa mga araw na iyon hanggang sa wakasan iyong mga gumagawa ng masama at isang wakas ng kapangyarihan ng mga mananalangsang. At maghintay nga kayo hanggang sa mawala ang kasalanan. Sapagkat ang kanilang mga pangalan ay aalisin sa aklat ng buhay at sa mga banal na aklat. At ang kanilang mga binhi ay mawawasak magpakailanman. At ang kanilang mga espiritu ay papatayin. At sila ay magsisisigaw at managhoy sa isang lugar na isang magulong ilang. At sa apoy sila susunugin at maninirahan sapagkat walang lupa doon. Ang mga ibang Christian na lalo na sa Baptist, hindi natanggap ang Book Enoch. Bakit? Mawawala pala ang kaligtasan, alisin pala sa aklat ng buhay ang mga pangalan. Sapagkat ang kanilang mga pangalan ay alisin sa aklat ng buhay at sa mga banal na aklat. O, meaning to say, salvation, loss. Mawala ang kaligtasan. Alisin ka pala eh. Yun ang ayaw ng iba, na ayaw namin Book of Enoch. Kontra naman sa sinabi ni na hindi mawala ang kaligtasan, tapos ito mawala. Kulang lang kayo sa hermeneutics. I tell you, kayo mga magaling na pastor sa Baptist, katulad, Baptist din ako galing. Hermeneutics lang ang kulang sa inyo. Walang mali sa sinabi ni Enoch, na misunderstood lang ninyo ang sinabi niya. Ang tinutukoy ditong alisin sa Book of Life, may binhi. Ang kanilang mga binhi, hindi tao ito. Fallen angel ito na alisin sa Book of Life. Anak ng fallen angel. Hindi anak, fallen angel mismo. Ang mga anak ng fallen angel, hindi naman talaga nakarecord din sila eh. Wala sila sa Book of Life. Pero ang nakalagay sa Book of Life, yung anak ni Yahweh before the foundation of the world at saka mga angel. Nga naging fallen angel. Nakalagay sa Book of Life yun. Yan ang alisin, yung mga fallen angel na sa Book of Life. Pero ang anak ng mga fallen angel, wala sa Book of Life yun. Hindi nakarecord. Yan lang hindi naintindihan. Ito, fallen angel is in the Book of Life. Oh, Jewish Studies Quarterly. Pag-aralan nyo, GSO, GSQ. Yan sa Jewish Studies Quarterly. Ni Gerald Nicker. Ang mga fallen angel, yung hindi pa sila fallen, yung mga angel, naka-record po ang pangalan nila sa Book of Life. Kaya lang naging fallen angel, sila ang alisin. Sila ang alisin. Hindi ang mga anak ni Hawa. Fallen angel in the Book of Life. Yan. Kulang na kayo sa research. Ito. Basa. Genesis chapter 3 verse 15. At naglagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae at sa pagitan ng iyong binhi ng mga nahulog na anghel at ng aking binhi at kanilang dinurog sila ng kanilang mga ulo at kanilang dinurog ang iyong binhi ng kanilang mga sakong. May napansin kayo? Kaiba doon sa nakalagay ng Bible na doctorated ng Vatican Canon. Kaninong binhi yung gitinawag na serpent seed? Fallen angel. Kaninong binhi ang tinatawag na seed of the woman? Kaya Hawa. Binhi niya. Ninyo na panao? Original yan ha. Pag-translate ito, Paleo-Hebrew yan. At naglagay ako ng alitan sa pagitan mo at sa babae. Sinabi ni Yahweh to sa ahas. Kasi alam niya, sa loob ng ahas, nandoon si Gadriel fallen angel. At ang pagitan sa
ng iyong binhi. Sabi niya sa Asa, ng mga nahulog na anghel, hindi lang si Gabriel na sa loob, pati lahat ng mga angel, na fallen angel, mga binhi nila ay tinatawag serpent seed. Serpent seed ang katawagan sa lahat ng mga anak ng fallen angel. Sa babae naman, ng mga nahulog na anghel at ng aking binhi. Oh, sabi ni Hawa, ng aking binhi. Kaninong binhi yan? Yung tinatawag na seed of the woman. Binhi po ni Hawa. Dito sa mundong ito, may binhi si Hawa, may binhi din ang fallen angel. Ang binhi ni Hawa, never lost salvation. Nakalagay yan sa Book of Life, hindi talaga alisin. Pero itong binhi ng fallen angel, wala talaga sa Book of Life. Pero yung tatay nila, nakalagay sa Book of Life, yun ang alisin. Yung mga angel nga nasa Book of Life, nga naging fallen angel, sila ang alisin doon. Binanggit ni Enoch. Basa. Revelation chapter 3 verse 5. Ang magtatagumpay ay magdaramit ng puti at hindi ko kailanman aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Binanggit to ni Hawa siya, ha? Si Hawa siya ng banggit. Pero revelation to ni John the Beloved. Hindi ko kailanman aalisin sa aklat ng buhay ang kanilang pangalan. Hindi ko alisin kailanman. Never mawawala sa Book of Life ang mga binhi ni Hawa. Never. Siyempre, tatay nila si Hawa. Tatay natin si Hawa. Pwede ba tayo may walay? Never. Yung mga angel kasi hindi naman anak ni Hawa yan eh. Nilikha lang sila ng langit. Ang anak ni Hawa, yung nilikha, nagsimula kay Adan, di ba? Nilikha ng kalarawang kawangis. Yun ang hindi naintindihan na kulang talaga sa hermeneutics na ayaw niyo sa Book of Enoch, mawala naman ang mga naligtas doon, alisin naman sa Book of Life. Hindi, fallen angel ang alisin doon. Gets nyo? Mga pastor ng Baptist, ayaw kayo ng Book of Enoch kasi para bang mawala ang kaligtasan. Hindi, doon sa fallen angel lang yun. Study kayo sa Jewish Study Quarterly. Doon nyo malaman. Tuloy, basa. Exodus chapter 32 verse 32 to 33. Ipinapakiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Sumagot si Hawa, kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ito yung stand ng mga Arminianism. Arminianism at saka Calvinism, magkakalaban. Ang Calvinism never lost salvation. Ang Arminian mawala. Sabi lang, nawala. Sinabi ni Moses, tanggalin na ang pangalan ko. May nabanggit bang Book of Life? Alisin ang pangalan ni Moses sa Book of Life. Wala namang Book of Life na kalagay dyan eh. Huwag kang mag-assuming na Book of Life. Dahil, sinabi rito ipinakausap ko kung patawarin na ninyo sila. Nag-intercede si Moses sa mga taong Suwail na mga Hebrew Israelite. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo ang sa inyong aklat ang aking pangalan, sabi ni Moses. Pero walang binanggit na Book of Life yan. Sumagot si Hawa, kung sino ang nagkakasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. May buburahin talaga si Abba Yahweh. Pero hindi Book of Life yan. Ano yon? Gusto nyo malaman? Pero yung Calvinism, kabisado nila to. Alam nila paano sagutin eh.
Yung mga Arminianism, sabi na, mawala ang kaligtasan. Sabi ng Calvinism, hindi mawala. Kasi pero walang binanggit na Book of Life. Ano to? Anong aklat to? Tinutukoy dito. Basa. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagtatala ng mga anghel? Sa aklat ng Malakias chapter 3 verse 16, inilarawan ng propeta ang langit bilang nag-uukol ng mga anghel at ang Yahawa ay nakinig at nakinig. At isang aklat ng alaala ang isinulat sa harap niya ng mga gumagalang kay Yahawa na nag-isip sa kanyang pangalan. Anong aklat? Anong aklat? Aklat ng alaala. Sa English, Book of Remembrance. Ito ang alisin. Ito yung tinutukoy ni Moses na kung hindi mo sila patawarin, Aba Yahawa, alisin mo rin ako sa aklat ng remembrance, sa Book of Remembrance. Hindi siya nagbanggit ng Book of Life eh. Pero wala rin binanggit na Book of Remembrance. Kasi ito talaga, ang mga anak ni Aba Yahawa ang pasaway na nga binhi niya, tatanggalin talaga sa aklat, pero hindi sa Book of Life, sa Book of Remembrance. Yan ang hindi naintindihan ng mga Arminianism. Pero kabisado ng Calvinism to. Kasi dating Calvinism din ako eh. That's why kabisado ko to. Ngayon, ngayon. Si John Calvin. Bakit alisin? Para wala ng pangalan sila sa Book of Remembrance, titira sila sa langit, bangkita. Kasi ang nakalagay sa Book of Remembrance, yun ramang makatanggap ng mansyon, makatanggap ng chariot of fire service. Pero kung alisin ka sa Book of Remembrance, bangkita ka titira at parang ito. Bangkita to. Itong mansyon, dito na sa titira, sa bangkita. At sa parang ito. Ang mga pasaway na hindi nagsisimba, hindi sumusunod sa Torah, at hindi sumusunod sa Sabat, pero anak naman ni Aba Yahawa, hindi sila alisin sa Book of Life, pero alisin sila sa Book of Remembrance. Saan sila titira? Dahil makasalanan sila, ay doon sila sa parang o either sa bangkita. Dito sila titira. Nandito kasama ang mga hayop. Ang kulit pa naman sa Thailand, ang kulit pa naman mga unggoy doon. Ginugulo ka ng mga unggoy. Wala kang privacy. Di ka makapapahinga. Lalo na pag doon sa parang, natutuwa ang mga hayop sa mukha mo. Kinakaibigan ka, nilalaro ka, kahit gusto ka nang magpahinga, di ka makapahinga kasi di ka titigilan nila. Samantala, doon ka sa mansion, may privacy ka. Tapos pag pumasyal ka, may service ka, chariot of fire. Sila maglalakad. Kasi dito sa lupa, pasaway. Hindi sumunod. Sabi na, hindi naman walang ligtasan, okay lang, sa bangkita, marami naman kami. Pero pagdating doon, mainggit kayo sa may taga-mansion at saka mayroong mga service. Mainggit kayo doon. Marami kayo sa parang squatter yan. Di ba sa squatter, daming tao. O yun, gusto mong ganyan? Doon ka titira sa squatter? Hindi ka sa mansion, sa mga subdivision na malalaki. Ayan. Dito, sa parang. Dito mansion, eto, dito siya. Kaya lang dito sila, kasi wala na ang pangalan nila sa Book of Remembrance. Inaalis na. Biro mo, sa intercede ni Moses, sabi niya, alisin na lang ang pangalan ko sa aklat mo, sa Book of Remembrance yun. Hindi bale. Hindi mo sila mapatawad. Ganon si Moses sa pagmamahal sa mga Israelita ang pasaway. Napatawarin mo sila, Aba Yahawa. Sabi ni Aba Yahawa, ang alisin ko, yung mga pasaway, yung mga nagkakasala, ayun. Na mga anak niya, nagkakasala, alisin sa Book of Remembrance.
ang mangyari, dito titira sa parang o sa bangkita. Tapos, wala silang dito, wala silang mansion. Sa New Heaven, New Earth na to, New Jerusalem. Tapos, may isang service, may isang kabayo, isang service. Isang kabayo lang yan. Tapos, may dalawang kabayo. O yan, dalawang kabayo. Gumanon pa doon. Sino kayang kinakaway ni tatay dyan? Si Marciana yata. Kasi wala siyang service. O yan, 3 kabayo na. Yan, 3 kabayo. Tapos, ayan, 4 na kabayo. Mabilis yan. Pag 4 na kabayo, ikaw lang isang sumakay sa chariot. Bilis yan. Kasi 4 na kabayo eh. At least may service. Yung mga pangalan na yan, nakasulat sa Book of Remembrance. Ang inaalis, yung mga makasalanan na pasaway. Na hindi tumino, hindi talaga naglilingkod, na umaling pa sa mga makamundong bagay. Yan. Tuloy. Basa. John chapter 6 verse 39. At ito ang kanyang kalooban. Ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko siyang muli sa huling araw. Binanggit yun ni Hawa siya na sinabi ng ama na huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin. Wala talagang maimperno. Never lost salvation sa mga elect before the foundation of the world. Kaya lang, pag inalis mo pangalan mo sa Book of Remembrance, bangkita at titirahan mo ay ari there, parang, at wala kang service. Pero sa langit ka pa rin kasi wala namang maimperno. Binhi ka ni Hawa, binhi tayo ni Hawa eh. Ang mga fallen angel lang at saka yung mga anak nila, doon sa imperno yan, ang bagsak nila. Ito pa. Basa. John chapter 10 verse 26 to 28. Datapwat hindi kayo nagsisampalataya, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang akala kasi ni Satanas na pag binago ang Bible, pangalan na ng fallen angel lahat, tapos yun ang paniniwalaan sa mga elect, yung anak ni Yahweh, before the foundation of the world, tapos, pag mamatay, mapunta sa imperno, never. Nabaptize sila sa pangalan ng fallen angel. Naglilingkod sila sa pangalan ng fallen angel. Wala pang nangangaral sa kanila. Saan sila mapunta? Langit pa rin. Kasi bago sila dalhin sa third heaven, i-baptize naman sila ng angel sa pangalan na ni Abba Yahweh, Masyayak Yawashay, at Basam Raw Kakadas. Ngayon, pag may nangaral na, ang mga anak ni Abba Yahweh, ang mga elect, tatanggap talaga yan. Mahibro Israelite o mahintil. Ang hindi tatanggap, hindi talaga yan anak ni Abba Yahweh, kundi anak yan ng fallen angel. Sinabi na dito, datapwat hindi kayo nagsimpalataya sapagkat hindi kayo kabilang ng aking mga tupa. Simbolik ang tupa, hindi binin ang tupa. Simbolik na yan. Kasi hindi sa kabilang. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Pag may mangaral kay Abba Yahweh, Masyayak Yawashay, pag ikaw ay tupa, ikaw ay elect before the foundation of the world, tanggap mo talaga si Abba Yahweh. Tulad sa atin, tanggap natin. Kahit hindi ka Hebrew Israelite remnant, hintil ka, tanggapin mo pa rin siya yon. Pero ang mga hindi talaga elect, tumatanggi talaga yan.
Kasi ayaw nila sa pangalan ng Creator. Gusto nila sa ang kanilang tatay, ang kanilang paniwalaan. Kasi ang tatay niya, fallen angel. Therefore, hindi niya iwanan ang kanyang tatay na fallen angel na si Jesus Christ, si Lord, si God, si Panginoon, si Yahweh, si Elohim. Hindi talaga niya iwanan yan. Kasi yan ang Jehovah. Kasi yun ang tatay nila eh. Ngayon, ang mga ilik na Hintel at Hebrew Israelite, automatic ilik yan. Sa reward lang magkatalo. Pag matanggal ka sa Book of Remembrance, tiyak bangkita o parang ang tirahan mo, wala ka pang service sa Chariot of Fire. Pero langit ka pa rin. Yun ang promise niya, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin inuman. Never lose salvation. Yan talagang hindi natindihan ng mga taga-Armenianism. Gusto nilang Book of Enoch, matanggal. Ang tatanggalin lang sa Book of Life doon, yun lang mga fallen angel. Nga ang pangalan nila nasa Book of Life. Gets nyo? Gets nyo mga nanood sa YouTube channel, mga pastor ng Calvinism? Ito, nabasa na natin to ulit. At naglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae. At ng pagitan ng iyong binhi, o serpent seed, binhi ng ahas, ng mga nahulog na anghel. Ng mga nahulog na anghel. So, ibig sabihin, ang serpent seed ay mga anak ng mga fallen angel. At ng aking binhi. Si Yahweh nagsabi diyan, may binhi siya na tinatawag na seed of the woman. Pag seed of the woman, binhi ka ni Abba Yahweh. Meron kang unang firstborn in heaven before the foundation of the world. Na dito sa lupa, magkaroon ka ng pangalawang kapanganakan, born again. Hindi ka pwede ma-born again kung wala kang unang kapanganakan sa langit. You are born from above muna, before, wala pang planet Earth. That's why ang maligtas talaga, born again lang. Gets niyo? Mga pastores, mga bisyapis. Basa. At nakita ko doon ang isang bagay na parang hindi nakikitang ulam. Sapagkat dahil sa lalim nito, ay hindi ako makatingin. At nakita ko ang isang ningas ng apoy na nagliliyab ng liwanag, ng maliwanag. At mga bagay na parang nagniningning na mga bundok na umiikot at nagwawalis paroot parito. At tinanong ko ang isa sa mga banal na anghel na kasama ko at sinabi ko sa kanya, ano itong nagniningning na bagay? Sapagkat ito ay hindi isang langit, kundi ang ningas lamang ng naglalagablab na apoy. At ang tinig ng pagtangis at pag-iyak at panaghoy at matinding sakit. At sinabi niya sa akin, ang lugar na ito na iyong nakikita rito ay itinapon ng mga espiritu ng mga makasalanan at mga lumalapastangan at ng mga gumagawa ng kasamaan at ng mga nagsisiligaw sa lahat ng sinalita ni Yahweh sa pamamagitan ng bibig ng mga propeta, maging ang mga propeta. Yan. Ang nakita ni Enoch ay Gehenna, dagat-dagatang apoy. Doon gilagay ang mga fallen angel at mga anak niya. Mga anak ng fallen angel. Kasi hindi talaga sila mapunta sa langit. Kailanman. Sabi niya, nabautismohan ko sa pangalan ni Yahweh. Yahweh siya eh. Nanampalataya ka doon. Ngayon, nagpatuloy ka ba? Kaya lang ka nag-atin-atin dito kasi mayroon kang motibo. Fight kasi kami.
Katulad ng mga parisyo at sa mga sadusyo, lumapit kay John the Baptist, magpabautismo. Sabi niya, kayong mga lahi ng ulupong, serpinsin, akala ba niyo makatakas kayo sa parusan darating? Hindi talaga maliligtas yan, yung mga anak ng mga fallen angel. Na kahit lumapit pa, nagpabautismo pa. Kasi ang kanilang motibo, iba eh. Pasikat lang ang gusto nila. Ang iba naman, money-money lang ang gusto nila. Pag wala ng money-money, walang klarong money doon, babay na sa inyo. Sorry. Di talaga yan. Piki huwad. Dito ang bagsak nila sa dagat-dagatang apoy. O, tuloy. Sapagkat ang ilan sa mga ito ay isinulat sa itaas sa langit upang mabasa ng mga anghel ang mga ito at malaman kung ano ang mangyayari sa mga makasalanan at sa mga espiritu ng mapagpakumbaba at sa mga iyong nagpahirap sa kanilang mga katawan at narahasan ay binabayaran ng alahayam ng kagalakan ang mga nailagay sa kahihiyan at masasamang tao na umiibig kay Yahawa at hindi umiibig sa ginto o pilak o alinman sa mabubuting bagay na nasa sanglibutan, kundi ibinigay ang kanilang mga katawan sa paghihirap at sa paglilingkod kay Yahawa, na mula nang sila'y napanganak bilang tao, ay hindi nagnanais ng makalupang kayamanan, kundi itinuring ang lahat ng bagay na parang humihinga at namuhay ng naaayon at sinubok sila ng husto ni Yahawa at ang kanilang mga espiritu ay nasumpungang dalisay upang kanilang purihin ang kaniyang pangalan. Kita ninyo, yung mga naglilingkod talaga, sinubok na ni Abba Yahawa eh. Kung talagang dalisay ka ba o hindi. Baka kardo ka lang, hindi ka dalisay. Ito ha. Na umiibig kay Yahawa at hindi umiibig sa ginto o pilak o alinmang sa mabubuting bagay nga nasa sanglibutan. Pero karamihan, mga anak ng fallen angel, dito sila umiibig sa mga ginto o pilak. Wala sila kay Yahawa, ayaw nila. Bilyonaryo yan, Bishop eh. Trilyonaryo. Yan. Kundi ibinigay ang kanilang mga katawan sa pagpapahirap at sa paglilingkod kay Yahawa. Pero iba kasi, gusto ko makatikim naman ng kaligayahan bago ako pupunta sa langit, makatikim ng pera. Pag yan inaasa ko, parang magdududa pa ako na hindi ka totoong anak ni Abba Yahawa. Baka anak ka pa ng fallen angel. Parang nagdududa ako na hindi ka talaga elect eh. Kasi meron kang desire sa pag-ibig ng pera ng mundo. Patikim mo lang daw eh. Makatikim mo lang daw muna bago sa pupuntang langit. Kung sa langit ka mapunta, elect ka. Baka hindi ka elect. Kasi may pagnanais ka. Ang totoo dito Ayaw maglakad eh. na umiibig kay Yahawa at hindi umiibig sa ginto, pilak, noolin mang mabubuting bagay nga nasa libutan. Mas mahal nila ang Yahawa kaysa mga bagay sa libutan, kundi ibinigay ang kanilang mga katawan sa paghihirap. Ayaw maglakad eh. Wala nga tayo service na, bininta ko ng L3. Ayaw maglalakad. At sa paglilingkod kay Yahawa. Yan makikita ngayon na hindi ka dalisay. Na mula nang sila'y na panganak bilang tao ay hindi nagnanais sa makalupang kayamanan. Ang tunay talaga na anak ni Abba Yahawa, hindi talaga nagnanais sa kayamanang makalupa. Kung may bigay, okay. Kung wala, hindi. Kung maring kompetensya, okay. Okay pa rin. Hindi yung puro araw-araw, purong pira ninisip. Wala yan. Laya. Mukhang Laya.
Pero pag maghanap ng pera sa labas, ang sipag. Pero pagdating sa paglilingkod, hindi masipag. Lakad pa mo rin. Halata na hindi ka talaga anak ni Abayawa. Anak ka ng fallen angel. Hindi ka talaga sa langit. Hindi ka rin sa bangkita. O sa parang dagat-dagatang apoy. Kasi hindi ka anak ni Abayawa. Sinubok na Ito, gusto. dito makikita, oh. Sinubok na gusto. Para malaman dalisan. Oo. Saan banda? Sa makalupang kayamanan. Kundi itinuri ang lahat ng bagay na parang huminga at namuhay ng naayon at sinubok siya ng gusto ni Yahweh. Sinubok. At ang kanilang mga espiritu ay nasumpungang dalisay upang kanilang pupurihin ang kanyang pangalan. Meron o wala. Tuloy pa rin. Ibigay man o hindi. Go. Hmm. You will be preached. The name of Yan makikita eh. Nang iba, kunwari, iilik ako, anak mo ni Hawa, pero tingnan mong karakter mo. Mas mabigat ang pagmamahal mo sa bagay makamundo kaysa paglilingkod. Biro mo ha, 6 na araw ang sa atin, 1 lang ang sa kanya, pero gusto kunin mo pa lahat. Hindi lang nga buong araw eh. 2 oras lang o 3 oras lang ibigay sa kanya. Mabilis pa pera na. Oo, pag sa pera, mabilis. Pero sa paglilingkod, Salas 4. may pera doon, bilis. Pag maglilingkod ka, sakit ang biwang ko, maglilingkod, mapapagod. Kayakad. Pero pag pera na, yung bilis, gumagalaw, biro mo, hindi ka talaga elect. Hindi ka anak ni Aba Yahweh, anak ka ng fallen angel. Magkakasama kayo sa dagat-dagatang apoy. Pampalakas ang tuhod yung 2M. 1M. May pera pa ka no? May pamaraan. Yan ang nangyari. Ay, buti na lang. That's why, yung iba, akala mo elect yan, taga-parang lang yan o taga-bangkita. Hindi pa pala, taga-imperno talaga. Kasi hindi totoo talagang anak Mabilis na. pa fill up pa. Paano ba yun tayo? Nagagalit pa yung iba dyan pag hindi ka nag-fill up. Oo. Kaya mahuli ka daw sa lising. Pakialam ko dyan, turukan pa kung may krutse. Basa. At lahat ng biyayang nakalaan para sa kanila ay ikinuwento ko mula sa mga aklat. At itinalaga niya sa kanila ang kanilang kabayaran. Sapagkat sila ay nasumpungang nagmamahal sa mga bagay na nasa langit kaysa sa mga bagay na nasa mundo. At bagaman sila ay natapakan sa ilalim ng mga paa ng masasamang tao at nakaranas ng pang-aabuso at panlalait mula sa kanila at napahiya. Gayon may pinupuri nila ako, sabi ni Yahweh. At ngayon ay tatawagin ko ang mga espiritu ng mabubuti na kabilang sa henerasyon ng liwanag. At aking babaguhin ang mga yaong ipinanganak sa kadiliman na nasa laman ay hindi ginantihan ng gayong karangalan na nararapat sa kanilang katapatan. Dito ha. Ang linaw-linaw sinabi ni Enoch ha. Ang linaw. Kayong mga ayaw sa Book of Enoch, ang linaw maganda nga yan. Ang linaw nga ito lang ha. Portion ito ha. Sabi rito. Sama na. Sapagkat sila ay nasumpungang nagmamahal sa mga bagay na nasa langit kaysa mga bagay na nasa mundo. Ang anak ni Aba Yahweh, mas gusto nila ang bagay makalangit, hindi ang bagay makamundo. Makikita mo yon. Kasi ang bagay makalangit, nagsikap siya na magkaroon ng mansion doon. So, nandun katapatan niya, magkaroon ng chariot of fire service. Pero ayaw, wala. Ayaw ko. Basta importante, makapunta mo ko sa langit, kahit bangkita lang, kahit parang lang. Pero makatikim naman tayong kaligayahan dito sa lupa, kahit paano. Hindi
Nagdududa pa ko na hindi ka taga-parang, taga-lupa, taga-impyerno ka, anak ka ng fallen angel, ni ka anak ni Abba Yahweh. Kung ganyan ang karakter mo eh. Ang tindi ng testing mo, at bagaman sila ay natapakan sa ilalim ng mga paa ng masamang tao at nakaranas ng pag-abuso at panglalait mula sa kanila, nilalait pa, abuso pa, at napahiya, gayon may pinupuri nila ako, sabi ni Yahweh. Pinupuri pa, hindi pa sinumbatan si Abba Yahweh na bakit Abba Yahweh ganito, nanunumbat pa, bakit ako gano'n nila, sinuusig nila, gano'n, bakit pumayag ka Abba Yahweh, wala tayong karapatan manumbat kay Abba Yahweh, testing mo yan eh. Dapat purihin mo pa siya. Salamat. Katulad kay Job. Mabuti. Salamat. Kung kasamaan, salamat. Puro thank you. Ano mang dumating sa kanyang kahirapan o kasaganan, puro thank you lahat. Hindi nanumbat si Job. Yan. At ngayon, ay tatawagin ko ang mga espiritu ng mabuti na kabilang sa henerasyon ng liwanag. At ang aking babaguin ang mga yaong ipinanganak sa kadiliman, nasa laman, at hindi ginantimpalahan, gayon, karangalan at nararapat sa kanila ng katapatan. Tapat siya, pero na panganak siya sa kadiliman, kasi environment kasi magkasalanan. Pero nandoon, babaguhin niya. Mismo narinig ni Enoch at nabasa pa niya sa tapyas ng langit. That's why, authentic ang mga sabi ni Enoch. Tingnan mo to Israel, Jerusalem, all city, no, Ethiopian Orthodox women. Tingnan mo yun ang mga babae doon, mga Israelites, Jerusalem, sa all city of Ethiopia. Yung katapatan. Yan Sacred region. Artifacts. Return to Ethiopia after being sealed. Yan. Tingnan mo. Yan. Nanalangin. Nakadapa. Doon tayo nakakuha ng Bible sa kanila. Ethiopian Bible. Pero mukhang gusto ng ibaba na rin ang Ethiopian Bible. Yan pa na may original eh. Dito ang source natin eh. Muslim ang kasali doon. Yan Ang mga Muslim yan. Mga sistemang Muslim, pero kasi halos ang culture ng Muslim tsaka Hebrew, halos kapareho lang. Ngayon ang tanong, nanalangin kayo, nakatuwad ba kayo? pataas sa mga kamay. Nakatingin na sa langit. Yung mga Christian ganoon, pero kadapa talaga. Yan ang totoo. Kita nga ni Boy, yung punta kami doon. Bow down. Kita niya, kadapa ako nanalangin. Morning tsaka evening. Tagal-tagal kong nalangin siya, tulog pa. Kita niya yung devotion ko eh. Nakatuwad, nalangin. Nakita niya. Bow down talaga. Sabi niya, Dad, pag-pray mo rin ako Kasi may exam siya natinan. Bow down. So, yan. Before the world. Yan talaga Yung mga Hebrew at saka Islam pareho. Nakadapa. Yung tayo nagsimula ganon, basa. At aking ilalagay sila sa mga nagniningning na liwanag, ang mga nagmahal sa aking banal na pangalan. At aking iuupo ang bawat isa sa luklukan ng kaniyang karangalan. At sila ay magiging maningning sa mga panahong walang bilang. Sapagkat ang katuwiran ay ang katulan ng alahayam. Sapagkat sa mga tapat ay ibibigay niya ang katapatan sa tahanan ng matuwid na mga landas. At makikita nila yung mga ipinanganak sa kadiliman na inaakay sa kadiliman, habang ang mga matuwid ay magiging maningning
At ang mga makasalanan ay hihiyaw ng malakas at makikita silang nasa apoy. At sila nga ay mapupunta kung saan ang mga araw at mga kapanahunan ay itinakda para sa kanila sa kaparusahan na walang hanggan. Kaparusahan na wala hanggang yung mga anak ng fallen angel, pati ang fallen angel. Ngayon dito, may nagkunwaring, anak ako, ilik ako, okay lang sa akin, gumagawa ako ng kasalanan minsan kasi hindi naman walang kiligtasan. Bakit bangkita lang? Parang lang, okay lang sa akin. Baka naman, hindi ka taga-parang, baka taga-imperno ka. Kasi ang kay Abba Yahweh talagang anak niya, talagang porsikido talagang gumawa. Minsan may mga error lang na hindi sinasadya. Pero pag sinasadya mo ng error, dahil okay naman, bakit mukhang hindi ka anak ni Abba Yahweh? Hindi ka seed of the woman. Nakaset up na yung utak. Nakasit up ng utak na, hindi mayroon malos. Masyado kang too much confidence sa ganyong paniniwala. Ang iba kasi dito, yung nagsikap, pumalpak lang. That's why bumagsak sila sa bangkita at saka sa ano. Pero at least nagsikap sila. Pero ikaw, wala ka nang magsikap dahil kampante ka na, ligtas naman ko. Okay lang sa taga-parang ako. Pag kampante ka masyado, kaduda-duda ka, baka hindi ka anak ni Abba Yahweh. Hindi ka seed of the woman, baka seed of the serpent ka. Nagsikap Ganon. Ayun aking ilalagay sila sa mga nagniningas, nagnininong niliwanag, ang mga nagmamahal sa aking banal na mga. Siyempre, pag mahal mo talaga si Abba Yahweh, ano mo sa isip mo talaga, Gagawa ka talaga every Sabat, Action. pupunta ka talaga sa... Nagkamali ka lang dahil sa situation na nagipit ka sa panahon. Pero hindi yung kampante ka masyado, okay naman. Mas too much confidence, ibang usapan yan. Hindi ka mananatili doon. Oo. Yan nandito ang bagsak nila, Yan. Hanggang magpakailanman. Yan. Ngayon, ito nga ang promise na ang sabi rito, datapwat hindi kayo nagsimpalataya sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nabasa na ito kanina. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumunod sila sa akin. Ang question, sumunod ang karakter ng tupa, masunurin. Kaya lang minsan may palpak lang, minsan paltos. Katulad ng nagtika ng exam, sinikap mo talaga makuha, pero bakit ang grado mo 75? Kasi yun lang ang kaya niya Pero pag gano'n masyado kang too much confidence, ibang usapan na yan. Zero pala. Oo, too much confidence ka. Ngayon, ang ano talaga, hindi talaga, kasi ito, basa. Ephesians chapter 1, verse 4 to 5. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo'y Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Mashiach Yahawashai. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Kanino, kailan tayo naging anak niya? Bago itinatag ang sanglibutan. Before the foundation of the world. Anak na tayo. Upang maging anak ni sa pamagitan ni Mashiach Yahawashai. Anak na tayo, yun ang firstborn natin ni heaven, wala pang planet Earth. Dito sa lupa, nagkaroon ka ng second-born, yung nabaptize ka sa pangalan ni Abba Yahweh, Mashiach Yahawashai. Doon pumasok ang raw kakada sa'yo. Yan, born in the Spirit. Symbolic yung pagbaptize ni Yahawashai kay John the Baptist, di ba? Bumaba ang raw kakadas na anyong kalampati at saka yung iba naman. Yun ang second-born. Ngayon, kung hindi ka na second-born dito, doon ka na sa lawa na Acheron, bago ka dalhin sa third heaven, bautismohan ka ng angel. Doon ang second-born mo. Yan ang nangyari. Ngayon, basa.
aking pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Saan inaalay ni Masaya kay Hawasay ang buhay niya? Para sa tupa, para sa mga elect, hindi para sa kambing. Hindi tupa at kambing, para sa tupa lang. That's why ang kambing, yung mga anak ng fallen angel, yung mga anak ng mga serpent seed, na tinatawag na anak ng mga fallen angel, na iba-ibang mga tatay, puro fallen angel, ay kambing ang katawagan dyan, ay hindi talaga sila saved kailanman. Magkasama sila sa tatay niya doon sa impyerno. Kasi ang inaalaya ng buhay, yung dugo ni Masaya kay Hawasay, yung tupa lang. Inaalay niya ang kanyang buhay. So, ang kaligtasan ay nasa dugo. Ngayon, problema, hindi. Kaligtasan namin, sunod ng Torah. Hindi kami niwala sa dugo ni Hawasay. Nagalit pa nga amang pinatay si Hawasay. Nako, duda-duda para baka hindi kayo elect. Baka ang destination nyo, imperno. O, nagamit kayo ng Yawa. Yung alahayam nyo, maling spelling pa, kulang H. Yung aban niya, double B pang aban ninyo. Mali-mali. Habang may bayin. Tapos may H pa ang dulo. Wala talaga. Pag ganyan ang paniwala nyo, tapos sabi pa na isang pari nila, ay hindi na pwede sambahin si Hawasay. Si Hawa lang daw. Sabi naman ni Pastora Meldin, agaw, minit ng ulo ko. Bakit na po? Sabi ko, relax ka lang. Ganun talaga sila. Nainit ang ulo ni Pastora Meldin. Yung nabasa niya ang post na gano'n. Mga taga-ano yan eh. Mga disciple yan noong natigok na bading. Pamigapang siya hari. Tuloy. Hari na kalungkot. Hebrews chapter 9 verse 12. At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Ang linaw na tayo'y naligtas sa dugo talaga ni Masaya kay Hawasay. Temporary yung dugo paghandog doon sa Torah during the time ni Moses. Pagdating ni Hawasay, tapos na, ending na. Pero kayo, tuloy-tuloy ka doon, hindi na naniwala sa dugo ni Hawasay, pero naniwala ka sa dugo ng hayop na doon kayo maligtas. Tapos ang pinuno pa ninyo, bakla. Anak ng fallen angel, ang bakla, ang galing sa fallen angel yan eh. Kasi ang fallen angel, pwede sila maglalaki, pwede sila magbabae. Ang bagsak sila is. Naniniwala kayo doon? Basa. Hebrews chapter 10 verse 14. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang handog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga pinaging banal ng alahayan. Sa isang handog lang, ginawang ganap na magpakailanman. So hindi ka na mag-additional pa. Perfect na nga. Perfected forever. He has been perfected forever. O maghandog pa ba? Anong basa? Hebrews chapter 10 verse 17 to 18. Pagkatapos ay sinabi pa niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan. Hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ilaw niya. Hindi na kailangang maghandog dahil sa kasalanan. Dahil nahandog na si Masaya kay Hawasay. Siya si Hawa ang nagkatawang tao. Pero kung maghandog pa kayo, mukhang iba kayo, ibang panampalataya nyo. Mukhang hindi kayo kabilang. Naggamit-gamit lang kayong pangalan, pero lihis pa rin ang doktrina ninyo. The gentle of
Anak kayo ng fallen angel kasi ang mensahero nyo ay bayot. Ang bayot ay anak ng fallen angel yan. Dahil ang anak ng babae, seed of the woman, anak talaga ni Yahweh, seed of Yahweh, totoong lalaki at totoong babae. Hindi siya pwedeng maging babae, pwedeng malalaki. Si Lais. Walay binabae, walay paningat sa kabado. Walang binabae, walang nilalaki. Talagang lalaking lalaki o babaeng babae. Tay. Ang doktrina lihis din. Ang Bible, pinalitan ng pangalan ng fallen angel. Pero mayroon nang gumamit sa tunay na pangalan. Okay na sana. Nilihis pa na ang teaching. Ang Yahweh, iba daw sa anak. Yahweh siya. Tapos, sinisiraan pa nila si Pablo. Si Pablo ay pusong sa hintil. Ang hintil, elect, hindi na obligadong sumunod sa Torah. Huwag mong gawing Hebrew-Israelite ang mga hintil. Elect yan, save yan sila. Pero hindi sila obligadong susumunod sa katuruan ng mga Hebrew. Yes. Yan ang hindi natin. Tapos, kinukontra ni si Pablo. Sabihin nyo, ano, son of perdition? Baka kayo ang son of perdition. That's why maraming umaalis sa inyo at pupunta na sa tribong Operian. Nasa tribong Operian na sila. Umalis sa OHC. Nasaan kayo? Nasa tribong Operian. Yan, nangyari. Hindi ko naninira, pero katotohanan ang sinunod natin. Hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Wala nang Kaya naghandog-handog pa, tapos gibautismohan pa uli. Aray. Sa pangalan ng bautismo pa. Swimming pool lang, sobrang init. Kaya ginawa pa yung kunwari, bautismo. Tapos nagdoktrina pa kayo, hindi daw dapat sambahin si Yahweh siya. Si Yahweh lang daw. Uminit tuloy ang isang pastora natin sa Ahoy, Iloilo. Sabi yung, minit ang ulo ko, Bishop. Siya na ang ginawang Okay, para sa amin. sige. Awit na tayo. Siya na ang ginawang So, nakakalungkot nga. Tama sanang pangalan. Pero ang katuruan ni Satanas pa rin. Mayroon namang sa Bible, okay yung mga sinasabi. Kailang pangalan naman ng fallen angel ang gilagay. Tumayo tayong lahat. Awit tayo. Ako'y pinili mo before the foundation of the world. Hindi ko maintindihan kadakilaan ang pag-ibig mo. Hindi ko naunawaan mapagpatawad na puso mo. Ako'y pinili mo, inibig mo. Gayon ako kulang sa'yo. Pasasalamat ko alay sa'yo. Abayahawa, purihin ka sa pag-ibig mo. One more time. Dalangin ko. Dalangin ko alahayang ang puso ko'y maging tapat sa'yo. Sa'yo lamang iaalay ang lahat sa buhay ko. Ako'y pinili mo, inibig mo. Gayon ako nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko'y alay sa'yo. Abayahawa, purihin ka sa pag-ibig mo.
Pangako mo. Pangako mo'y aking paghahawakan. Pangako mo'y ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat. Magpakailanman ako ay iiwan. Di pababayaan man, pangako mo'y aking paghahawakan. Ako'y pinili mo, ako'y pinili mo. Inibig mo, gayon ko lang sa'yo. Pasasalamat ko'y alay sa'yo. Abayahawa, purihin ka sa pag-ibig mo. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo'y ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat. Magpakailanman ako ay di iiwan. Di pababayaan man, pangako mo'y aking paghahawakan. For the last time, ako'y pinili mo. Ako'y pinili mo. Inibig mo. Gayon ako ulang sa'yo. Pasasalamat ko'y alay sa'yo. Abayahawa, purihin ka sa pag-ibig mo. Abayahawa, purihin ka. Abayahawa, purihin ka sa pag-ibig mo. Abayahawa. Abayahawa, purihin ka sa pag-ibig mo. Yes, purihin ka, abayahawa, sa pag-ibig mo. Oh, halalawaya, halalawaya, halalawaya. Tayo po'y manalangin, Pastor Richard. Tayo po'y sama-samang muling manalangin. O aming alahayam, abayahawa na siyang may likha ng langit at lupa. Sa lahat ng panahon na kami po ay nagbibigay ng parangal, papuri, pagsamba at pagdakila sa iyo, simulan ng kayo ay aming makilala. Sa lahat ng adikain mo na aming sinisikap na gampanan, patuloy kaming dumadalangin. Abutin mo ang lahat ng remnant ni Jacob na nagkalat sa 4 na sulok ng daigdig. At muli nilang maranasan na maibalik ang identity na nawala sa kanila. Ayon sa mga propesya ng aklat ng Deuteronomy 28 o chapter 28. Aming alahayam sa lahat ng aming mga angkan at pamilya. Na malimit namin sinasabi ang banal mong pangalan at sila ay hindi naniniwala, minsay nagdadalawang isip na paniwalaan ka. O Yahweh, kilala mo sila. Batid mo ang pagkalikha mo sa amin at sa kanila. Tulungan mong muling maibalik sila sa iyong presensya. Ikaw na nagsimula ng lahat ng ito, ang patuloy naming dalangin sa iyo ay gawin namin ang iyong mga plano na hindi kami lalabas sa mga itinakda mo ayon sa pangako mo aming Yahweh. At kung kami man minsan ay nakakaramdam ng iba't ibang klase ng pagsubok, tulungan mo kami na matagalan namin ang mga bagay na ito. At sa kahirapan, sanay na kami na magtiis. Ngunit ang biyaya mo, lagi po naming inaasahan na darating sa lahat ng oras ng aming pangangailangan. O Yahweh, aming alahayam, ikaw lang ang aming pararangalan at itataas sa
sa pamamagitan ni Mashiach Yahushua na aming tagapagligtas. Yaman. Aba Yahawa, siya Yahawa say ang may likha ng ating buhay. Aba Yahawa,